Kung pangit na rin yung pintura ng mga metal parts sa motor mo, ito yung pinakamabisang gawin dyan para maging itsurang bago ulit. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung ginawa nila para maging solid ulit yung mga metal parts na dinala ko. Bali, ito na nga pala yung day 4 ng pagpapapogi ko dito sa nabil kong napabayaan na Yamaha Sniper 150. At ngayong araw nga pala, magpapasalang tayo. Ipapapowder coat kasi natin to ibang metal parts ni Project Snoopy. Dahil medyo matrabaho yung pagpapowder coat, kaya maaga pa lang, bumiyahin na nga pala ako para kahit papano matapos din ngayong araw. At kung hanap nyo yung literal na quality mag-powder coat, bali dito nga pala ako pumunta sa Powder Coating Infinity dito sa Valenzuela. Dito rin kasi ako ni-repair ng tropa natin, si Blue Max Motovlog. Quality daw kasi talaga tumarabaho dito. Kaya kung gusto nyo rin magpasalang dito sa kanila, i-message nyo lang sila sa FB. Lagi naman sila naka-online. Bale, yung una nga pala nilang ginawa itong batalya dahil medyo matrabaho to. Marami kasing singit-singit. Sinabay na nga rin pala nila tong crankcase cover dahil maliit lang naman, mabilis to matatapos. Noong natanggal na nga pala nila yung lumang pintura nito, ginamitan nga pala nila ng wire brush para makiskis maigi. Tapos nilublob nga pala nila rito sa chemical para matanggal lahat ng mga bakteryang nakakapit dito sa bakal. Ito na yung naging itsura nung dala natin kanina na batalya na halos puro kalawang, pero ngayon pwede nang gamitin ulit. Sa itsura pala ng pagkakagawa, masasabi mo talaga na pulido kasi halos naging chrome type. At pagkatapos nga nila ilublob sa chemical, dito naman nilalagay sa malaking oven yan para matuyo maigi. At dahil may mga tornilyohan nga pala dito sa may tipos, nilagyan nga pala nila ng papel yan para hindi tayo mahirapan magsuksok. Marami ka rin pagpipili ang kulay dito sa kanila para ka lang nasa milk teahan. Ikaw na lang talaga mamimili kung anong kulay yung gusto mo ipakulay sa dala mo. Pero ito nga pala yung natripan ko ipakulay dito sa batalya, pati sa handlebar, super silver. Kaya pagkatapos ilagay yung powder sa pang-spray nila, tinira na nga pala tong handlebar. At dahil nililinis pa nga pala yung batalya, hindi pa may spray na silver, kaya ito munang crankcase cover yung binanatan. At para maging iba naman yung kulay, bronze silver nga pala yung pinalagay natin. Kung titignan may itsura, parang naging kulay chocolate. Pero hindi pa talaga ito yung pinakakulay nito kasi ilalagay pa to sa oven para makita natin kung ano yung mababago. At para sabay-sabay na nga pala silang matapos dahil malilit lang naman to, pinatira ko na nga rin pala pati itong tipos. At makalipas nga pala yung 25 minutes, naluto na nga pala to. Pero bubugaan pa nga pala nila to ng top coat para mas lumabas yung kulay tsaka maging glossy tignan. Masasabi mo pwede na rin naman yung itsura pero mas maganda talaga may top coat. At ito na nga pala yung naging finished product ng crankcase cover natin. Dahil pinulido talaga nila yung paglilinis sa batalya, medyo hinapon na, ngayon palang mabubugahan. Pero mas okay na yung matagalan at sigurado tayo sa gawa nila, gawang pulido talaga. At dahil literal na powder nga pala ini-spray nila kaya talagang kumakalat, kaya mas mainam na may dala kayong mask. Halos parang semento kasi yung pagkakapulbos niyan kaya diretso mo malalanghap kung wala kang mask. At makalipas nga pala halos ilang minuto, sa wakas natapos na nga rin palang lutuin tong batalya. Napaka-solid ng resulta, sulit talaga yung pag-aantay. Shoutout muna sa mga batang tropa natin dito, mga nanonood daw. O, sticker. Kilala mo ba ako? Oh, si Ano? Motovlog. Sticker! Thank you! Bye! Dahil medyo ginabi na nga pala ako nakauwi, kaya ngayong umaga ko nalang ipapakita sa inyo yung pinaka-itsura nito. So ito nga pala yung naging kulay nung pinapowder coat natin kahapon. Dahil medyo ginabi tayo, hindi ko napakita sa inyo ng mas maliwanag. Ayan, bronze, gold, metal yung kulay na pinagawa natin dito sa crankcase. Tapos pati nga pala tong tipos, yan, natapos na rin tong ipapowder coat. And eto sa batalya naman, ang pinakulay naman natin dito ay super silver. Kagaya nitong crankcase cover, medyo may pagka-shining shimmering siya. At para makita natin kung babagay ba yung kulay ng makina nito ni Project Snoopy, mag-unbox muna tayo ng mga bolts na gagamitin. Karamihan ng mga bolts na isasalpak natin, mga GR5, ito nga pala yung nababago yung kulay kapag may anodizer ka. Para kung sakali magsawa tayo, pwede tayo mag-iba ng kulay. At shoutout na nga rin pala kay Kuya Ivan, buti na lang pinriority niya yung mga pyesa natin para kahit papano may maisalpak tayo ngayong araw. Marami na rin naman dumating na pyesa si Project Snoopy, pero marami pa rin kulang. Halos mas mataas pa sa akin yung mga piyesang dumating, kaya pinasok ko na nga pala dito sa loob. At para maikabit na nga pala natin yung crankcase cover, nilagay ko na nga pala yung dalawang dowel guide. Nilagay ko na rin yung gasket nitong crankcase para siguradong walang leak ng langis. Kaya nung naisakto ko na nga pala yung pagkakalagay, pinukpok ko lang ng bahagya para sumagad sa dulo. Kaya tinanggal ko na nga pala sa plastic itong gagamitin natin ng mga bolts. Kaya isa-isa ko nga pala yung sinalpak dito sa crankcase para mailapat na natin to ng maayos. Hindi ko pa nga pala hinigpitan na maigi dahil baka magputukan dahil halos wala pa tong isang araw simula nung natapos. Hindi pa man ay kakabit
complete lahat pero mukhang maganda rin magiging resulta. Medyo nang gigigil na talaga ako na maitayo to si Snoopy pero no choice pa kasi tayo ngayon. Yung mga piyesang kailangan kasi sa pangtayo, yung pa kasi yung mga hindi pa dumadating. Bali, ito na nga pala yung naging itsura nung nalagyan na natin ng ball. Kaya sunod naman natin ilalagay. Ito namang cover dito sa magneto side. Kaya kinuha ko na nga pala yung stator, nilagay ko na nga pala dito sa loob yan para ready na rin to maisalpak. Kinabit ko na rin tong dalawang allen dito sa taas para siguradong hindi gumalaw. Kaya nung naisalpak ko na nga pala dito sa gilid, sinalpak ko na rin tong mga ball para matapos na rin tayo dito sa mga gilid. Ito talagang part na to yung pinakamasarap, lalo kapag nagbubuo ka ng motor, yung itatayo mo na. Dito mo kasi malalaman kung sakto lang ba yung combination na gagawin mo or kung malinis ba tignan. At medyo may mga gasgas na nga pala tong head cover, kaya binilang ko na nga pala to ng bago, kaya babaklasin ulit natin. At dahil nilagyan ko nga pala to ng konting gasket maker para siguradong walang leak, tatanggalin ulit natin to sa mga gilid-gilid bago natin ikakabit tong bagong cover. At kung madalas napapansin nyo, laging kulay blue talaga yung ginagamit ko, hindi halatang medyo favorite natin to. Halos karamihan kasi talaga ng kulay, napakadali lang bagayan ng kulay blue. Wala akong nabiling GR5 para dito sa head dahil biglaan lang, kaya puro yayabangin white bolts ginamit ko. Pero mas okay gamitin to kahit na hindi uniform, at least hindi kalawangin nyo ikakabit natin. Abangan nyo yung susunod na episode, marami pa tayo kakabit na pyesa dito kay Project Snoopy. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga nagawa natin para dito ngayon sa day 4 nito ni Project Snoopy. So ito nga, kagaya ng pinakita ko sa inyo, kahapon nga pala nanggaling tayo kay Powder Coat Infinity, at ito nga pala yung kinalabasan ng halos maghapon na pag-aantay natin. Ayan, na ipa-powder coat na nga pala natin tong tipos. Tapos itong crankcase cover dito sa magkabilang gilid. Ayan, medyo kung titignan mo parang chocolate brown na itsura niya, pero ano siya ito ay bronze gold metal. Ayan, angas, di ba? Tapos nilagay na rin natin tong binili natin na yayabangin na GR5. Parang first time natin magkakabit dito sa ganitong crankcase. Tapos itong head cover, ayan, nagkabit tayo ng CNC na kulay blue, pang dagdag detalye lang para mas maangas tignan. Tapos itong batalya naman natin, super silver ata yung kulay nito kung di ako nagkakamali. Ayan, may pagka shining shimmering. So siguro sa mga susunod na video, sisimulan na nating ibalik tong makina dito sa batalya, dahil sa ngayon kasi hindi pa dumadating yung ibang pyesang ikakabit natin dito, yung swing arm, yung mags, tsaka yung shock and yung monoshock. So waiting na lang tayo dyan. Once na dumating na yan, automatic ikakabit na ulit natin tong makina dito sa batalya. Tapos bago nga pala natin tuluyang tapusin tong video na to, dun sa mga gusto magkaroon ng sariling motor, ayan, ipapamana ko na nga pala sa inyo si Project ESMA sa katapusan ng November. So napaka-basic lang ng gagawin nyo para magkaroon nyo kayo ng chance na mapamanahan nun. Ang gagawin mo lang, i-download mo lang yung game app na nandito sa comment section. Okay? Alright, eto nga pala yun. Kung gusto nyo mapamanahan ng Suzuki Smash, i-download nyo lang tong game na to, tapos mag-register kayo, pindutin nyo lang to. Lagay nyo lang yung mobile number nyo, password, tsaka yung verification code. Pag okay na yan, punta na kayo dito sa login kapag may account na kayo, pindutin mo lang. So ito, ipapakilala ko nga pala sa inyo tong Aurora game. Kung naghahanap kayo ng legit na laro, ito, marami kayong pagpipilian dito. Hindi kayo magsasawa dahil ayan, sobrang daming option. May iRich Bingo, Mega Fishing, Gold Empire, Keno, Benz and BMW, at napakarami pang iba. So sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, i-click mo lang to. Tapos pili ka lang dito kung magkano ilalagay mo, dahil marami ka naman pagpipilian dyan. So kapag nakapaglagay ka na ng pondo, yun nga, pwede ka nang mamili ng gusto mong laruin. So ito yung madalas na pinapakita ko sa inyo, itong Dragon versus Tiger, kasi napaka-basic lang maglaro at madali lang din tumaya dahil dalawa lang yung lalabas. So subok tayo ng 5 piso dito sa Tiger. So kapag mas mataas na baraha yung Tiger, automatic dito papasok yan sa coins mo. So ayan na, King tsaka 5, yun lang. Better luck next time. Hindi tayo masyadong buenas ngayon, kaya natalo tayo ng 5 piso. So barya lang naman niya, kaya hindi naman ganun kabigatan. So kung gusto nyo mamili ng ibang laro, ayan, pwede naman kayong mag-exit. Pero yun lang talaga yung madalas na nilalaro ko rito. Nasa sa inyo yan, pili lang kayo dyan. Tapos kung sakali naman na medyo pumaldo na kayo, gusto nyo na i-out, click mo lang to. Tapos lagay mo lang dyan kung magkano. Matik yan, papasok sa GCash mo yan, alright? So yun nga, kung gusto nyo mapamanahan ng Suzuki Smash natin this coming November katapusan, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Kapag nakapag-register na kayo dito, ilapag nyo lang sa baba yung SS, tapos sabihin nyo kung bakit kayong deserve na mapamanahan nun, right?